Yung nais mong sabihin tungkol sa mga isyong ikinikaharap po ni Joy ngayon? Tulad po nung usaping wak po. Nakausap niyo na rin po ba si Rhea? Hindi ako nadadamay. Nadamay po Nadadamay na wala namang katotohanan. Meron din kasi akong mga nakita, mga nakapapanood na. Sabi daw, ayaw daw nung nanay na magpalabtin. Hello po mga kalingap! Welcome po sa ating tahanan! At yun po kung saan po nandito po yung mga scholars and ibang beneficiary po ni Boss KR. Hi guys! And gusto din po namin magpasalamat sa pagsuporta niyo po sa channel na to. Kasi guys, hindi po ito para sa amin. Para po ito sa ating beneficiary. Beneficiary po ng Team Kalingap. And ngayon po, kasama po natin Kalingap Dan! Kalingap CJ and Kalingap Derek Tiny. Yung si Kalingap, Goti, Kalingap Goti. Si Goaty yan. Dito kasi gumagawa ng mga food. Offer sa... Sorry. Salita. And then guys, ano bang sa atin ngayon? Nandito po tayo sa farm ni Kuya Andy Kayakaw. Yay! Pakita mo po, ang ganda. Ang ganda sa maganda. Ang ganda. Ay! Uy, mamadama. Kailangan niya ng dede. Tara, punta na tayo kay Kuya Andy. Bye-bye, thank you. Punta tayo kay Kuya Andy. Kuya Andy, hello po. Dito si Candy. Dito si Kuya Andy. Kuya Andy. Salamat sa pagbisita. Nakabisita kami sa iyo. Okay lang namin na interviewin ka po namin. Ay, walang problema. Open. Okay, wala ka problema. Guys, walang problema. Ayan. Pero bago siguro tayo magtanong kumain muna kaya kayo. Nakatrabaho talaga namin. Ha? Bakain muna po. Kumain muna. Oo. At alam ko naman, baka gutom na kayo lahat. At anong oras na ba? Alas 2 na. Kumain muna tayo. Ito muna po, babahin po. Kain muna. Ayan. Tulog, pasok kayo. Best part agad. Oo. Deadhead sticker and a camo hat. She's a fill up the van and never look back. Ito lang kayanan ko muna. Guys, tinyo. Ayan, bagong saing. Okay, tinulang manok. Nanitib, ha? Pasensya na kayo. Oo. Dino, guys, tinyo po. Pasensya na kayo kung anong ating nakayanan. Yan. Now can't tie her down. Can't count what I'd give to be with her. She'll pass through town, come back around, rolling in and out like the river. She's free as the wind, and I'm caught in her love. I'm caught in. Yay! Busog. Grabe. Nabusog ba kayo? Nabusog? Dahil laki na ng tiyan. Maraming salamat po, Pasensya Kuya na kayo at Andy. native na manok ang ating ulam. Sobra. Sobrang sarap. Pag pumunta tayo kay Andy, expected na yung Tinola. Tinola, Hindi, yes. Kailangan lang talaga, alam ba, pupunta dito sa, halimbawa sa akin, mag-PE muna. Oo. Pero pag yung bigla kasing darating, ay hindi na tayo makapag-prepare ng maihanda sa pagkainan. Halimbawa, pupunta kayo ng sa Sabado o Linggo, o mag-PM na agad ng, halimbawa, Sabado kayo pupunta. Friday, gabi. Maaga pa lang ng Sabado, halimbawa alas 7 o alas 8, mag-PM na okay. Para makaprepare ka doon, Dadating no? kami dyan, o ganun. Ay, pero pag bigla kayo darating na sorpresa sa akin, ay baka wala kayong abutan. Kasi minsan mahirap din makita nga si Ay Kuya nako, Andy. sa totoo lang, pag ako nakakapag-scout, naalis talaga ako ng bahay, ay madaling araw pa. Totoo yan, dilim pa. Pag ako nag-scout. Pero yun Kuya Andy, in-expect mo na din naman na napupunta kami dito. Ha? In-expect mo po na pupunta kami dito. Ngayon, Opo. hindi talaga. Wala akong asa. Hindi Wala akong talaga. asa. Wala akong asa na kayo ay pupunta dito. Ang asa ko talaga si Kalinga Prab na mapupunta. Ayun. Kasi actually, Kuya Andy, minessage kami, binigyan kami ng mission ni Kalinga Prab kasi napapansin niya, lalo na napapanood ka daw niya sa live. Nung mga nakaraang araw daw kasi, nakikita niya na na-stress ka. Oo, totoo yan. Stress, naghalo-halo na, nagkaroon ng karamdaman, nagsabay-sabay na stress bago nagkaroon tayo ng karamdaman sa katawan. At ang stress ko naman sa pamilya, sa aking pamilya, sa sariling pamilya. Yeah, pala. Pero yun, okay lang ka, Andy, interviewin ka namin. Oo, wala Lalo na
alam mo naman may mga issue na naririnig tayo, nakikita. So, gusto din naming malinawan lahat ng viewers. And syempre gusto din namin malaman kung okay lang ba ikaw dito, okay lang ba yung pakiramdam mo. Lalo na napansin namin, bro, napansin nyo ba? Si Kuya Andy is pumapayat. Namayat talaga siya. Pumayat talaga. Nung Malaki, oh. Tingnan, pakita mo nga po yung relo mo. Oo. Ato dati, sikip yan. Ngayon, naiikot na yun. Wala na, luwag na. Oh. Yan kasi pasiyan ko kasi rilo ko talaga. Sikip to. Yung bigay pa ito sa akin eh. Ngayon, naikot na yun. Naikot na para na pwedeng gawin trumpo. Pumayat talaga si Kuya Andy. Saka ito, halatan na dito saan. Pumayat talaga. Pero anong dahilan ba niyan, Kuya Andy? Anong dahilan kung bakit ka nagpayat? Una, ang dahilan talaga nito na nagkasabay-sabay na stress sa aking pamilya. Walang iba. Kasi unang-una sa pamilya ko, yung aking magulang, aking ina, tapos yung kapatid kong pabagsak-bagsak na may sakit, sobrang payat na ngayon. Ako rin ang lahat na nag-aasikaso. And mamaya, Kuya Andy, explain natin yan, ipaliwanag mo din yan yung sa stress mo. Pero ngayon, nandito kami para kamustahin ka. Yan, kamusta ka? Kamusta po ang isang Andy Kayakap? Sa ngayon, okay naman. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at ako'y kahit pa paano nabisita nyo dito. At okay naman ako ngayon, pero ito pa, medyo masakit pa rin ang aking tiyan, sikmura. At ito, ang ulo ko iba-iba na naman. Hindi ko nga alam kung ako bagay buntis. Joke lang po. Hindi, okay lang yan. Okay lang, tama lang yan. Pero yun yung dahilan po, may masakit yung ulo mo, kung bakit pumapayat ka din. Parang nagkakasabay-sabay na din Nagsabay-sabay yung talaga. stress, yung sakit po. Itong nakaraang buwan, nakaraang buwan bago pumasok ng atong December, nagsabay-sabay na talaga ito. Nagsabay-sabay na stress sa ganito nga, bago nagkaroon pa ng karamdaman. Umagyo pa, ano? Nagpagyuhan pa. Sunod-sunod talaga itong buwan na daan sa akin, sunod-sunod talaga ang dagok. Dagok na ako para sa akin Sabi, yun. siguro dagdag yung stress ni Kuya Andy. Sabi niya, kakaayos ka niya kahapon. Oo, sa mga Oo. hindi pa po nakakapanood nung vlog ni Kuya Andy, panoorin niyo po Andy, ano pong Andy Kayakap Andy Kayakap Oo. vlogs. Yung dito daw po parang dagat na. Naging dagat talaga to. Sa totoo lang. sobrang lalim Yan. yan. Hanggang doon yan. Wala ka makikita dyan. Sasakyan na daan dyan. Wala sasakyan. Bangka ang nadaan dyan. Naging daan dyan. And madami pong namatay na manok. Marami akong namatay na manok. May alaga ako dyang kambing. Yun, nandun. Tinaas ko doon sa mataas doon. Pero kami mag-asawa ni Marl Falcon TV, muntik na rin kami. Pero sa awa ng Diyos, ay siguro ginagabayan pa rin. Yun. Kaya doon nag-umpisa yan. Doon nag-umpisa talaga na nag-stress ako. Doon nag-umpisa nung bumagyo hanggang ito na sunod-sunod na ang naging isipin ko sa buhay. Kaya minsan nandun ako nakaupo, hindi ko sukat akalain na dadaan sa akin si Marl Falcon TV, si Mrs. Hindi ko alam na natulo na pala luha ko. Ay, grabe. Totoo yan. Hindi Totoo. alam po ng mga viewers ha. And Oo. hindi din po yun alam ni Kalinga Ay, Prab. saka hindi ko binablog pati yan. Oh. Ito, ang kubo ko na to, nawasak. Maigi yung isang mabait na ayaw magpabanggit ng pangalan ay nagpadala ng pambubong. Ayan, nabubungan kahapon. Nabubungan kahapon yan. Ramdam agad natin, simulang tanong pa lang una na tanong. Parang ramdam na lang pa lang agad. Mabigat na ang agad. dinadala ni Kuya. Sige Beshi, anong mo yan? Yung, Kuya Andy, ngayon po, ano po yung pinagkakaabalan mo na sa ngayong? Ay di dito sa aking taniman, yan, katulad yan, nagtatabas ako pag ako'y medyo maganda-ganda pakiramdam, ilang araw na, tatabas-tabas ako dyan. Yun lang ang pinagkakabalahan kasi hindi ako nakakapag-scout. Unang-una, paano ka makakapag-scout? Walang budget. Hindi naman pwede sa akin yung pag nag-scout ako'y himasin ko lang yung pupuntahan. Kasi siyempre, kaya ka nga mag-scout para may madala ka doon sa pamilya na bigas. Tama. Oo, ay wala ako talaga. Ganun din ako pag Anong gagawin mo doon kung sakali, anong gagawin mo doon na mag-scout ka nga, tapos kakamustahin mo lang yung pamilya, kaya ka nga nagpunta doon para Bigyan ng bukod yung blessing. kamusta, Opo. bigyan sila ng pambili ng bigas o bigas, ay paano kung wala, edi makakaawa lang lalo. And sa mga hindi nyo alam bro, si Kuya Andy yung isa sa masipag talagang scouter ng Kalingap. And di ba halos sa kanya din yung mga viral? Marami. Marami. Si Eden. Si Eden, oo. Si Joy. Joy, Melka. Melka. Ayun, di ba? Ashley. Hindi sa akin si Ay, kay Sir Ashley. Olive. Sir Olive yun. oo. Sino pa pang ano? Marami na ako na-refer kay Kalinga Prab tulad ng 4 na magkakapatid.
saka yung tatlong magkakapatid na medyo busy lang si Kalinga Prab kaya hindi nababalikan ngayon. Pero marami na itulong ni Kalinga Prab doon sa apat na magkakapatid na wala ng ama, wala ng ina. Marami na itulong doon si Kalinga Prab. At doon naman sa isa doon sa tatlong magkakapatid naman na mga bata rin. Marami rin na itulong doon si Kalinga Prab. Siyempre sa sobrang busy ni Kalinga Prab, hindi niya nababalikan pa uli sa ngayon. Tingin ko tayo na mag-aasikaso nun. Oo, tayo na din magbabalik din sa mga ano. Oo, Babalikan namin yung apat po na magkakapatid yun ang isa sa nakakaawa talaga kasi wala nang ama't ina yung wala nang ama, wala nang ina, yung lula naman ang nag-aintindi kaso wala namang hanap buhay yung lula. Oo. Grabe, iniintindi rin Kuya Andy yung mga beneficiary niya talaga, no? Kahit na maraming iniisip si Kuya Andy. Oo. Yun talaga. Speaking of Kuya Andy, mas ano pa natin, mas palalimin pa natin. Speaking of beneficiary, nakausap niyo na po ba si Joy? Yan. Kumusta oo. naman po siya? Simulan na natin. Maganda. Medyo pabigat na pabigat Oo, pa. maganda. palalimin pa natin. Alam mo maganda ang iyong katanungan sa bagay na yan. Kung nakausap, ang tanong mo kung nakausap ko na si Joy, magmula nung Nung may issue po. magmula nung may issue. Sa totoo lang, magmula nung may issue, hindi pa kami nagkakausap. Yan ang katotohanan. Ang gusto ko dito talaga katotohanan at pawang katotohanan lamang. Mula noon, hindi pa kami nagkakausap sa ngayon. Pero nagkakamustahan naman kami. Chat ko siya, kamusta na ba niya? Ganun lang, pero as in personal. Iba ang personal. Mas maganda talaga mag-usap po pag personally, doon mo talaga ma-open lahat. Unang-una, gusto ko siyang puntahan, kausapin sa mga nangyayari. Paano nga, unang-una, nagkaroon nga ako ng karamdaman, may isang linggo na nangatal nga ang katawan ko to, nangatal to. Pati ang sakit ng ulo ko tiyan, hindi ako nakakaalis talaga. Yan ang ito ka. Yung po mga vlogs niyo po dati, di ba? Naghahatid po kayo ng balikbayan kila Joy. Parang lagi ka po bumibisita talaga kayo sa Noon, oo, madalas. yan. Madalas pag may padalang damit o cash na padala ng mga sponsor, ay dinadala ko talaga doon. O, hindi ko pinapatagal yan as in pag natanggap ko halimbawa yung padala ngayon, hapon o kinabukasan ng umaga, dadalhin ko na doon. Pero sa ngayon, wala na, madalang kami nagkikita talaga ni Joy. Go bro, ikaw na magtanong yan. Tama sa Kuya Andy, nakausap niyo na rin po ba si Rhea? Yan, isang magandang katanungan din yan. Joy, and then ngayon si Rhea na naman. Yan, alam mo kapatid, napakagandang tanong mo kung nakausap ko na si Rhea. Yes po. Yan, oo. Napakagandang tanong at sasagutin natin yan para malinawan ang lahat, no? Sa totoo lang, si Rhea Mix Vlog, ang kapatid ni Joy Diwata na panganay, anak ni Nanay Imelda, na panganay, sa totoo lang, siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa isang buwan na kami hindi nagkikita, hindi rin nagkakausap. May isang buwan na o baka higit pa siguro. Oo, hindi kami nagkakausap, hindi rin kami nagkikita. As in, tinatawagan ko siya pag ako'y maganda-gandang pakiramdam ko. At pag may signal ako, walang sagot. Pero minsan, nung nakaraang linggo, ay tinawagan ko siya, ang sumagot yung asawa. Yung kanyang asawa ang sumagot. Pero bakit mo po, Sir Andy, tinawagan? Para- Sa issue po ba yun? Parang ganun na. Oo, kasi gusto kong malaman kung bakit, kasi alam yung issue na nangyari na yan, ako'y galing doon sa Santa Elena, pinilit ko pumunta sa Santa Elena upang dalhin yung biyaya ng bata na aking scout doon. O dalhin, pinilit ko talaga kami ni Mrs. At yung aking anak, sabi ko, anak, samahan mo ako at masama ang pakiramdam ko, pinilit ko magmaniho hanggang Santa Elena. Pagdating dito na ako dumiretso, iniwan ko ng mga bata sa bahay, doon sa Bagong Silang. Doon ko na nalaman yung as in yung mga balitang ganon, yung nangyaring may pumutok na ganon. Doon ko lang nalaman yan. Kaya, kinukontak ko si Rhea noon. Rhea, ang bala ko talaga noon, tatanong ko kung ano ba ito, kung totoo ba ito o hindi ba. Kasi talaga hindi ko talaga makontak. Pero nung itong nakaraan lang linggo, ay nakontak ko, pero hindi si Rhea ang aking nakausap, yung asawa. Kaya sa totoo po, siguro may isang buwan na hindi kami nagkikita, hindi kami nakakausap as in personal. Sa tingin niyo, Kuya Andy, si Rhea nahihiya sa'yo o nagtatago? Hindi, sa tingin ko hindi. Kasi Hindi lang po talaga nagtatagpo. hindi nagtatagpo talaga. Hindi ko naman siya nga mapuntahan na as in personal nga. Gawa nga ng, hindi ko talaga halos kaya magmula nung galing ako sa Santa Elena. Nagkaroon nga ako ng karamdaman, masakit ang ulo, antiyan ko masakit. Kaya sabi ko, paano ga ito? Kaya ngayon, minsan, ako inuulan ng katanungan ng mga ibang baser na. Madami talaga po yan. Pati ako nadadamay. Dadamay po kayo nga Nadadamay na wala namang katotohanan. Kung may pagkakataon po na makausap niyo po si Rhea, ano po yung tatanungin niyo po sa kanyang una? Ay, siyempre, may tatanong ako sa kanya ng mga bagay-bagay na siguro hindi ko masasabi ngayon kung ano itatanong ko sa kanya. Kasi alam ko bakit. Kasi sa pangyayaring iyan,
ay siyempre may mga katanungan ako na dapat kong itanong sa kanya. Kasi sa totoo lang, ako bilang sa Andy Kayaka Vlogs na naka-scout ka na Joy, ka na Nanay Imelda, sa magkakapatid, hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanila. Lahat ng mga beneficiary na na-scout ko, na na-refer ko kay Kalinga Prab, hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanila lahat. So, ayun bro. Ito naman Kuya Andy, sa kabila ng mga or sa gitna ng mga nangyari sa kanyang mga anak, kamusta po si Nanay Imelda? Yan, maganda rin katanungan no. Nung nakaraang araw, nagpunta rito si Nanay Imelda noon eh. Oo, nagpunta rito. Pero hindi nababanggit ang bagay na yan. Pero kailan ba kami nagkita ni Nanay Imelda? Parang kahapon yata. Oo, kahapon. Oo, maganda katanungan mo, Kalingap Dan. Oo. Si Nanay Imelda, sa totoo lang, bagamat para sa akin, sa sinasabi ng iba na pinagtatanggol ko raw, no? Hindi ko pinagtatanggol. Si Nanay Imelda, medyo naghahalo din ngayon ng stress, unang-una, at siyempre, nagtataka rin kung bakit ganun ang mga nangyari. Oo, yan ang katotohanan din. Biglaan kasi po lahat talaga. Pero pinaalam ko po sa lahat na hindi ko po kinakampihan ang mga kung anumang bagay. Kasi tulad nga po, nadadamay ako na sa mga bagay na ganyan. Hindi ko po kinakampihan. Ayun nga lamang po, hindi lang talaga ako makapulgara kasi nagkaroon nga po ng karamdaman ng lingkod sa Andy Kayaka Vlogs. Ganun talaga. Sobrang biglaan po kasi talaga mga kalingap yung mga nangyari. And nasabayan pa po ng may sakit si Kuya Andy kaya hindi din po nagkakausap-usap. Actually, sa tingin ko bro, kung kay Kalingap Rab, mas gusto ni Kalingap Rab na mag-usap-usap talaga para malinawan lahat ng issue, di ba? Kasi hindi naman po talaga matatapos itong issue na to kung hindi pag-uusapan. Parang tuldo ka na din. Para matulda ko na din kasi kawawa din syempre ang naaapektuhan diyan yung pag-aaral ni Joy. Di ba? Si Joy kasi talaga yung nursing pati sobrang hirap po ng May tanong lang ako, Andy. Sa tingin mo, kung sakaling sabihin natin totoo yung issue, paano niya nasabi at saan siya nagkuha ng basihan? Yan, no, maganda rin katanungan mo yan. Kasi yung pinag-ano ko dyan, kasi ganito, nung ako tumawag kay Rhea, Mix Vlog, ay hindi nga siya nakasagot, kundi si yung asawa. Ang sabi sa akin ng asawa ni Rhea, ay hindi pa tungkol kay Kalinga Prab at kanilang pamilya ba yun o ano ba tawag doon, politics ba yun? Parang ganon. Yan ang paliwanag sa akin ni nung asawa. Pero para sa akin, nagpaulang ako na ganito, oo. At hindi naman kasi siya talaga ang gusto kong makausap, kundi si Rhea. Pero ang paliwanag sa akin ng asawa ni Rhea ay hindi tupat yung kanilang, ano ba tawag doon? Puso ba ang tawag doon? Hindi pa tungkol kay Kalinga Prab. No? Yan ang paliwanag sa akin ng asawa. Pero mas gusto ko talaga makausap si Rhea nung sana noon nung pagkakataon Kasi yun. kung para sa akin, kuya, ano ko lang to, based sa ano ko lang, parang imagine is, parang sa kung ako yung magpo-post. opinion mo lang din. Opinion ko yan, opinion ko lang. Kung sakaling ako yung magpo-post, kung talagang para sa, yung politics yun, dapat may naka-hashtag. Kasi kung dalawa kasi pala isipan kasi, ay unang-una, si Kalinga Prab nag-live sa mga rules, di ba? Tapos nag-post, nag-note siya. Ito po, nakita natin to. Hindi naman po ito pinapalawak yung issue. Ito po yung tinatanong natin dahil kay Kuya Andy, dahil siya yung scouter. Para malinawan Para malinawan din. Oo, tama yun. Kasi ayaw na po din talaga ni Kalinga Prab na palawakin tong issue. So ngayon, naitatopic lang natin. Ang nilagay niya kasi, ang dami mong rules. Tapos may siya, quit. Tapos kurakot. Siyempre, dapat naglagay siya doon kasi nasa kalingap siya eh. Di ba? Parang dapat siya doon, nag-safe siya. Dapat naglagay siya ng kung sinong sa school ba o sa di ba? Kaya pala isipan. Mga ganoon dapat. Kaya yun nga, kaya pilit yung tinatawagan nga nung si Rhea para malaman ko kung para talaga saan yun. Yun nga ang problema, ang nakasagot nga sa akin, yung asawa. Oo. Kaya hindi pa makasagot si Kuya Andy talaga. Hindi talaga. Wala kaya hindi ko talaga masagot ang diretso. Kasi yun nga, yung nakausap ko nga yung asawa talaga. Yun ang may sabi sa akin na yun ay para sa kanila lang. Tapos parang politics ba yun yata yun? Politics. Parang gano'n, oo. Kaya hindi talaga ako masagot. Ngayon, madami minsan may nagpiping sa akin. Kaya hindi nakausap ko na ba si Rhea? Anong sasagot ko kundi hindi? Kasi hindi naman talaga kami nagkakausap. As in nga, sa totoo nga, basta may isang buwan na nga siguro na hindi kami nakikita personal. Totoo yan. Pero mas maganda talaga niyan Kuya Andy kapag nag-usap na kayo ni Rhea. Oo. Siyempre para malinawan din lahat eh. Oo. Hindi naman kasi nakakausap pa ni Kuya Andy and then may masasabihin na siya na hindi naman natin alam, di ba? Oo. Siguro yung kay Rhea talaga siguro
hintayin na lang natin magsalita o ma-interview mo din si Oo. si Rhea. Yun So, nga sana, mm. yun nga hinahangad ko rin na makausap siya ng aspect personal at para magkaintindihan kung para sa Malinawan din po Oo. talaga. Kasi sa totoo lang ay ako sa totoo lang nadadamay ako diyan sa mga binabato sa akin na wala akong kalam-alam yan. Sabi ko nga sa kanila, ba't ako nadadamay diyan? Na wala naman akong kalam-alam diyan. Oh, ay ako dinadamay mga ganito, sari-sari, mga sinasabi sa akin. Ay sabi ko nga sa ibang mga viewers, ba't ako dinadamay diyan? Hindi ko naman talaga alam yan. Pero kung sakali, Kuya Andy, dun sa issue na yun, dun muna tayo kay Rhea. Kasi mamaya, pupasok po tayo kay Joy. Dun kay Rhea na yun, ano lang pong masasabi mo kay Rhea sa mga nagbabash sa kanya and sa mga nagtatanong? Parang sa opinion mo lang. Oo, sa opinion. Ano mo na lang masasabi mo kay Hindi. Rhea? Ang masasabi ko talaga dyan sa nangyayari nga, kung totoo man yan, halimbawa, kung talagang ano yan, ay hindi maganda para sa akin. Oo, natural talaga siya mabas. Kung totoo yan. Naapektuhan ka po. Oo, totoo yan. Oo, kasi kung para talaga yung kay Kalinga Prab, kaya dapat talaga dyan magpaliwanag siya para sa akin. So, yun talaga ang dapat. Napaka-ano kasi nung sinabi niya, napaka-harsh. Mm-mm. Di ba? Masakit yun. Masakit yun. Sorry. Oo, Kasi, Ang ibang viewers hindi na natin masisisi na maibas siya kasi hindi siya nagsasalita ng diretso, may paliwanag niya kung ano baga. Kaya ang hinangad ko, gusto ko talaga siya makausap ng asing personal, si Rhea. Yun po yung pinaka-best talaga. Mm-hmm. So ngayon siguro yung kay Rhea, i-set aside muna natin. 'Di ba kasi hindi din natin alam eh. So doon tayo kay Joy talaga kasi ang pinaka na-apektuhan dito mga bro, si Joy. si Joy. Alam naman niya natin, 'di ba, nag-post din si Kalinga Prab regarding na i-stop na, itigil na po Oo, natin oo, yung yun. pagbabash kasi ang maapektuhan talaga niyan si Joy. Pag-aaral ni Joy Tama, kasi tama. Nag-duty rin po siya. So ganito, itong next question nito, Kuya Andy. Ano po yung nais mong sabihin tungkol sa mga isyong ikinikaharap po ni Joy ngayon? Tulad po nung usaping wak po. Ayan, unang-una, no? Magitatanong mo yan, yung usaping nawakwak na. Para sa akin po, sa totoo lang, no? Sa akin, huwag naman po magalit ang iba. Wala pong katotohanan na mga sinasabi na mga nawakwak na si Nanay Imelda, sina Joy, o sino man. So, basta yung sino man, ako nga sasabihin na wakwak na rin. Yun nga sabi ko sa live ko noong isang araw na maglabas sila ng ebidensya kung nawakwak na ang bawat isa. Diyan ako po hindi naniniwala na si Joy, Nanay Imelda ay nawakwak na. Ayun. Diyan ako hindi naniniwala. Siguro sana naman sa mga viewers, yan, pakinggan nyo po yung mga sinasabi din ni Kuya Andy. Totoo yan. Siyempre ikaw din Kuya Andy kasi yung laging halos kasama. And parang nakikita lagi sila Nanay Imelda. Kasi kung tutuusin, kasi ang dami kasi nagsasabi na si Nanay Imelda nawakwak na, pati ako nawakwak na. Ayun nga sasabi ko, maglabas sila ng ebidensya na nawakwak na ako, nawakwak na si Nanay Imelda. At sino naman pati ang mangwawakwak sa akin? Yan ang katotohanan. At yan sa totoo lang, sina Joy noong panahon, kung yan talaga hindi ko binantayan, ay baka pa nawakwak na yan noon. Kasi may alaligid dyan doon, binabantayan ko yan doon sa kanila noon. Maaga pa lang, minsan dilim-dilim pa, nandun ako, nakamonitor na ako doon. Kasi noon, di ba nabalita yung wawakwak yan si Nanay Imelda? Di ba may umami na nga doon kung sino pa yung isang nag-offer. Totoo yan, may nag-offer pa dyan may nag-offer dyan. Sinubukan sila kung tatanggapin, hindi tinanggap. Ibig sabihin pala Kuya Andy, malinaw din na may mga sumusubok. Totoo yan noon. Pero hindi sila makapulgara dahil nandun ako. Galing po. Binabantayan ko talaga yan. Pag nabalitaan ko noon, tawag sa Nanay Imelda noon, Kuya Andy, may nagpunta rito tao. Pinuntahan ko agad, hindi ko inabot. Talagang kung pinabayaan ko talaga yun noon. Noon yan. Noon. Mayroon yan, pero inagapan ko yan. Binantayan ko talaga yan. Kaya yung mga sinasabi nitong ibang mga baser o kung sino man, mga nawakwak na, dyan ako hindi naniniwala. Diyan di kaya lang, sari-saring binabato, nawakwak na rin. Patunayan. Yan Kuya Andy, sa mga nangyayaring issue kay Joy, ano yung, siyempre yung pakiramdam? Masakit para sa akin. Kasi sapul-sapul na, magmula pa, tinuring ko ng mga anak yan. Si Joy, si Bunso, at si Nanay Imelda, para mga kapatid, kung magkasama kami, para kami magkakapatid. Masakit din para sa akin yung mga bato ng mga baser. Sino nakipaglaban ako nung araw dyan hanggang sa ako'y nagpa-blatter pa.
sa pambabas kay Joy noon. Yan, at kasama ko si Nanay Imelda noon, si Marie Falcon TV, si Mrs. Masakit para sa akin na ibinabas sila Joy na walang katotohanan. Ikaw bro, ano pa yung ano Kuya Andy, ano naman po yung nais ninyong gawin o plano para kay Joy? Sa ngayon, para saan yun? Planong ano? Sa mga nangyayari po sa kanya ngayon na issue. Para kay Joy, wala akong kinukang plano sa kanya. Basta nasabi ko sa kanya, sundin nila ang pangaral ko noon pa man. Na wag unang-una, wag kayong rirekta sa sponsor. Padalawa, kayo ay wag magpapawakwak. Kaya sabi lagi pangaral ko kay Joy noon pa man, hanggang sa ngayon, nung huli namin kita, ang pangaral ko sa kanya ay hibayan niya kanyang loob sa mga basar. At manatili siya sa Kalingap. Yun. Lagi ko sinasabi kay Joy noon pa man. At alam ni na Joy yan, alam na Nanay Imelda yan. Ito naman Kuya Andy, dahil patok nga ngayon ang Franjoy. Kumusta po? Para po sa inyo ang Franjoy. Ako sa totoo lang, magandang katanungan niya, no? Ang noon, nabas ako noon about do sa unang lab team, no? Kaya Kalingap Dan, totoo yan, di ba? Na ako dahil kontra. Wala akong kinukontrahan dahil hindi naman ako may pakanan yan. Ngayon na naman, ito na naman, Franjoy na naman. Nababas din ako. Kontra din daw ako. Ano ka naman, wala na akong paglagyan. Kahit sino man ang maging kalag team ni Joy Diwata, basta't nasa mabuti, nandun ako. Suporta tayo dyan. Suporta tayo dyan. Dahil beneficiary yan. Oo, hindi ka lang masyado nagsasalita. Pararatangan ka na naman ng ganito, kontra. Hindi tayo kontra sa ganyang bagay dahil yan ay love team lang. Oo, di ba? Suportahan na lang ang bawat isa. Kung kahit sino man yan. Kaso yung iba hindi nakakaunawa, ay hindi raw ako nagsasalita. Ay, yan, against na raw ako. Ayoko daw ng love team. Ay, mahirap yun. Dalawa din kasi yan Kuya Andy. Magsalita ka po o sa hindi, may masasabi. Totoo po yun. Totoo yan. Ano, about dyan sa love team or tandem na yan. Meron din kasi akong mga nakita, mga nakapapanood na. Sabi daw, ayaw daw nung nanay na magpa-love team. Ayan. Ang tatanong ba yan sa akin? Yes po. Ayan, magandang katanungan din yan. Oo. Sa totoo niyan, ganito yan. Kaya, nung nakaraang pambuwan, mga nagdaang buwan yan, nabas si Nanay Imelda noon. No? Ang katotohanan niyan, hindi si Nanay Imelda sadyang ayaw. Kasi may nagkaroon na si Nanay Imelda ng nung panahon kasi nung sa nagdaan noon ay hindi doon si Nanay Imelda hindi nagka-trauma doon sa nagdaang lab team. No? Alam ko yan, hindi siya nagka-trauma doon. Na-trauma si Nanay Imelda at nagkaroon ng problema, nag-isip, na ninervyos doon sa pagka-aksidente nila. Namuntik na silang mamatay mag-iina. Muntik na yun noon kasi yung bus nila parang na-aksidente yata. Ako naman, galing ako ay Joy noon. Ako umuwi na, si Nanay Imelda naman na pumunta doon. Alam ko yun. Halos na-aksidente. Alam ko po yun. Oo. Alam ko yun kasi ako yung pumunta talaga doon. Ako yung nakahanap kay Joy noon. Mas nauna ako sa yung pumunta. Pero di mo daw siya Hindi ko nakita. Tapos Pag-alis ko, ako naman yung pumunta. ikaw naman, pag-alis mo siguro, si Nanay Si Imelda Nanay dumating. Imelda, yes. Iyon. Sa Nanay Imelda, kaya nabas siya noon sa katanungan na about sa ayaw sa Franjoy, no? Yan ay hindi ayaw, nakiusap lang. Nasa ngayon, wag muna sanang i-love team. Nakiusap. May pakiusap yan. Doon nag-comment yan na si Nanay Imelda, pinapangaralan ko na, wag ka na magpaka-comment sa mga sa mga nagla-live. Ay si Nanay Imelda, hindi na makatiis, nag-comment yan doon sa live ni Bobby 143. Ayan, ang comment naman dyan doon, hindi masama, nakikiusap. Kuya Bobby, tanda ko pa yun, ang comment niya doon kasi nabasa ko rin yun Kuya Bobby, nakikiusap ako, wag munang i-love team si Joy sa ngayon. At yun naman, kinausap po rin si Kalingap Rab dito. Okay. Dito din po yun. O yan sa bangko na yun. Di ba? Nung last Ang sabi sa akin ni Nanay Imelda noon, Kuya Andy, pag nakita mo si Kalingap Rab, sabi mo, ipaabot mo na, ako nakikiusap na sa ngayon, wag mo nang i-love team si Joy. Pero banda-banda ikadiyan, ay
Pwede naman. Huwag sa ngayon lang ikaw, wag muna. Yun. Kaya nabas naman nun si Nanay Imelda. And yun lang tayo sa mga issue kasi sa tingin ko naman halos nasagot naman din lahat. And hindi po lahat talaga ng issue masasagot sa ngayon. Kasi kailangan din pong kausapin ni Kuya Andy sila Nanay Imelda, sila Rhea and sila Joy po. So ngayon yung mga issue, yung mga katanungan na yun, sana malinaw din po sa mga viewers po natin. Pero bago po natin tapusin yung vlog na to, yung interview na to, syempre, ano po muna Kuya Andy yung masasabi mo or mensahe mo po kay Kalinga Prab, Kuya Val at sa Team Kalinga po? Ay, ang aking na masasabi talaga dyan, no? Kalinga Prab, Kuya Val. Abot nga pala saan? Ano lang po masasabi mo sa patuloy pong sa isa na general na lang suporta. Oo. Suporta yan po. Ay, sa kay Kuya Val at kay una-una kay Kuya Val, kay Atid na, kay Kalinga Prab. Ay, wala akong masasabi kundi salamat at patuloy na natulong sa ating mga kababayan. Wala akong masasabi talaga dyan kasi sobrang dami natulungan talaga niyan. Napaka matulong yan ni Kuya Val, ni Atid at ni Kalinga Prab. Yan ang aking masasabi talaga. And last po, Kuya Andy, doon naman po sa mga walang tigil na pagsuporta po kay Joy po, kay Joy Diwata. Ano po yung masasabi mo sa mga supporter niya na hanggang ngayon po magka-problema man po wala, nandyan po sila? Salamat ng maraming no, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta kay Joy Diwata. Maraming po salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta kay Joy Diwata at sa mga susuporta pa. Patuloy niyo po suportahan at ako po lubos na nagpapasalamat sa inyo. Siyempre lubos din ako nagpapasalamat. Walang iba kay Kalinga Prab, kay Kuya Val, kay Atid na. Salamat po sa inyo lahat. Ayun. And may pinapabigay po sa'yo si Kalinga Prab. Lechon. Aba, Lechon pa. Lechong manok. Kasi tinola daw eh. Kasi tinola dito. alam mo sa totoo lang, hindi ako masyado makatawa ng maano. Yun talaga, sakit talaga ng ano ko, sikmura. Oy, parang balik ka po. Ay, salamat karami. Para po sa iyo. Salamat po mga kababayan, no, at may padala po sa atin, no. Saka Bigyan ni Kalinga ito, Prab. bibigyan ko kay Kalinga Prab ito. Salamat Kalinga Prab. Salamat at pasensya ka na Kalinga Prab at hindi din ako nakakapunta diyan kasi nagkaroon ako ng ito nga, masakit pa talaga. Namayat na nga oh. Pagaling ka po. Payat. Pagaling, i-ano natin si Kuya Andy, i-cheer up natin. Siyempre, na-stress siya nung mga nakarang araw. Opo, totoo yan. Na-stress si Kuya Andy and sabi nga niya kanina hindi siya nakakapag-scout dahil walang budget. Oo. Dahil stress din. And dahil po dyan, Lilinawin ko lang, no. Ay, may binipapigay po sa'yo si Kalinga Prab pang scout daw po. Ay, salamat. 3,000 pesos. Stop natin to. Salamat Kalinga Prab. Salamat no. Hindi po ako nagpaparintiyan po katotohanan no. Salamat po talaga ng maraming Kalinga Prab no at ingat ka rin sa bawat mga lakad no. At ano pa sasabihin ko, kami nalimutan ko na eh. Sige po, isipin na po. Bago po natin tapusin Ayan, at itong medyo tayo pansin nyo, katawan ko ngayon no, parang tuyo. Pumayat Tuyo, po talaga. tuyo. Ako nga mismo pansin ko yun. Tuyo talaga ang katawan ko ngayon at hindi tayo nakakapag-alis scout kaya ng dire-diretso. At may karamdaman, unang-una may karamdaman. At siyempre, hindi naman tayo, minsan wala tayong revenue. Kaya ito, naubusan tayo. Hindi man ako mayaman kasi naubusan tayo ng budget. Pero pag may budget tayo, ay pagkaya nila ng katawan, lakad ng kabundukan. Napakasipag ni Kuya Andy. Pero yun po, maraming salamat. Pasalamatan natin si Kuya Andy sa pagpa-interview sa atin. Oo, masarap na tinola. Ang pagkain para sa lahat. Opo, Salamat. sige po. Apo, napapatan ko lamang po, pahuli ko lamang sasabihin, pausap naman po doon sa mga viewers na sa mga nangyayari po ako'y nadadamay ng kababas, na ako daw ay mga nawakwak na, pausap po, wala katotohanan po yan. Ayun. Kung talagang hindi po kayo mapigilan sa kasasabi nyo sa akin na ako'y nawakwak na, maglabas na lamang po kayo ng ebidensya. Ayun. At kung iharap niyo po sa akin yung tao na nagwakwak sa akin, o kay Nanay Imelda. Ayun. Apo, yun na naman po. Salamat po sa inyo lahat at salamat sa inyong pagpunta rito. Salamat po. Huwag kayong madadala. At, Bukas po kasi nandito naman po kami. Walang problema. Manok po dito. Hindi. Pag walang manok, itik. Kaya hindi papaitan naman kami. Uy, babait! Alam mo yung kambing na yan. Alam mo yung kambing na yan, sa totoo lang. Yan sa kakatayin ko sa birthday ko. Nako, pagdating ko rito, mananganak. Ayan. Kakatayin ko sana yung ina. Isasama natin dun sa nasa intro to eh. Nasa intro to eh. One Kalingap, one family sa isang tahanan!
niyan. Gino, sabihin mo. Sabihin mo. Ang ina niyan. Ano? Sabihin mo. Tumahimik tol eh. Ang ina niya kakatayin ko sana sa birthday ko nga. Ay, nanganak ay Ilan po, kami. anak? Ha? Ilan lang, isa niyan. Isa lang. Thank you po, Kuya Andy. Salamat sa inyo. Salamat. Okay po. At ingat kayo lagi. Ingat kayo. Ingat. Kuya Andy, thank you so much po. Okay, madadala pumunta rito.